they're saying na walang jurisdiction ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Walang jurisdiction yung ICC dahil nag-withdraw na yung Philippines noong 2019 mula sa Rome Statute, kaya hindi naka-obtain ng jurisdiction yung ICC. Tandaan natin na ang ICC ay meron lamang residual jurisdiction kapag ang isang bagay ay under consideration na ng court at the time na nag-withdraw. So ibig sabihin, kapag nag-withdraw ng 2019, under consideration na ba ng court yung kaso ni Duterte at the time? Kasi kapag under consideration ng court, ibig sabihin, pwede silang mag-proceed. Ang sabi ng depensa ay hindi under consideration ng court kasi kapag tinatawag mo na ICC, siya yung court, di ba kapag court may judge? Di ba ang court kapag gumagalaw, nagde-decide yung judge dapat? Dapat yung judge ang nag-act. Ang judge, umpisa lang siyang nag-act noong 2021. Doon nung inauthorize niya yung pre-trial investigation laban kay dating Presidente Duterte. So ibig sabihin, formally under consideration lang siya nung 2021. Nung 2019, nung nag-withdraw tayo, ay hindi pa siya under consideration. Therefore, hindi pasok sa residual jurisdiction ng ICC yung kaso ng dating Presidente Rodrigo Duterte. So, isang grounds yun ng kanilang pag-dismiss ng kaso. Walang jurisdiction doon mismo sa case, jurisdiction over the subject matter. Ang pangalawang grounds naman na jurisdiction na kanilang kina-question ay yung jurisdiction over the person. Bago ka mag-proceed sa isang case, dapat maayos na makuha mo yung jurisdiction sa isang tao. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas, kahit na anong criminal case, kahit na anong maayos na judicial system, dapat makuha mo yung jurisdiction over the person. At sa kahit na anong criminal case, katulad ng criminal case ng ICC, ang paraan para makuha yung jurisdiction ay yung maayos na serbisyo ng warrant. Dapat sa pag-service mo ng warrant ay naprotektahan ang lahat ng karapatan ng akusado. So, ibig sabihin, dapat lahat ng kanilang constitutional rights ay nasunod. Dito sa sitwasyon ng dating Presidente Duterte, nasunod ba ang kanyang constitutional rights? Regular ba ang pagkaka-aresto sa kanya? Hindi. Dahil nakasaad sa ating konstitusyon, no one shall be deprived of liberty without due process of law. Kapag ikaw ay inaresto, that is deprivation of liberty. And due process of law, ibig sabihin dapat sundin mo ang batas. At ano ang nakalagay sa batas? Ang batas nakalagay ay dapat ang warrant na issued ng ICC ay dapat dumaan sa local courts. Ang Rome Statute, to which tayo ay party, ay part of the law of the land. Ibig sabihin, sabi sa konstitusyon, lahat ng pinirmahan natin na international agreement ay part of the law of the land. Ka-level niya ang lahat ng batas sa Pilipinas. Ibig sabihin, ka-level niya yung mga RA, Republic Act. Pero, mas mababa siya sa konstitusyon. Hindi niya pwedeng i-defeat yung sovereignty ng ating state, hindi niya pwedeng i-defeat yung constitution dahil ka-level niya lang ang mga batas. So, lahat ng mga batas sa Pilipinas ay dapat mag-submit sa constitution. Kaya kapag sinabi ng konstitusyon na no one shall be deprived of liberty without due process of law, ibig sabihin, sundin dapat ang bawat sinasaad ng batas. Kaya kapag sinabi mismo ng Rome Statute, which is part of the law of the land, na isang batas din sa Pilipinas na dapat dumaan sa korte yung warrant para magkaroon siya ng visa at maayos na warrant at maayos na serbisyo para effectively makakuha ng jurisdiction over the person ng dating Presidente Duterte, yun dapat ang kanilang ginawa. Kaya kapag hindi sununod yung requirement ng batas na violate ang ating konstitusyon, irregular ang kanyang pagkakaaresto. Kapag irregular ang pagkakaaresto ng isang akusado, meron bang jurisdiction over the person? Wala! Kapag walang jurisdiction over the person, walang jurisdiction din yung body para itry yung person na iyon. Matibay ba yun na pwede na gawin as one of the first primary defense kay Duterte para mapalaya siya? Doon sa jurisdiction over the subject matter, meron din tayong precedent dyan. Merong dissenting opinion na rin na na-publish doon sa ICC na sinasabi na hindi pwede na i-anchor mo yung tinatawag na under consideration by the court yung time na yung prosecutor ay nag-start ng kanilang preliminary examination. Tandaan natin yung ginawa nila noong 2018 ay preliminary examination na ginawa ng prosecutor.
ng ICC. Ang prosecutor ba kapareho ng korte o hindi? Hindi, di ba? Kapag nasa korte ka, iba yung judge at iba yung prosecutor. As a matter of fact, dapat nga magkaiba talaga sila. Hindi pwedeng iisa yung interest nila. Ang korte ay yung judge. Kaya kapag sinabi ng Rome Statute na under consideration of the court, ibig sabihin under consideration ng judge. Hindi under consideration ng ibang entity. Ang prosecutor ay ibang entity. Ang nakalagay nga doon sa dissenting opinion noon, hindi pwede na ganyan yung paraan ng ating pagde-decide. Dahil, ibig sabihin ba kung gusto mong i-prosecute ang isang tao, pag-open ka lang ng folder, okay na? Kahit hindi naman siya nabasbasan ng mga husgado. So, ibig sabihin kahit na sinong bibo na nasa prosecutor's office, na merong political agenda, magbubukas lang ng folder at sasabihin niya, alright, I start the preliminary examination kahit walang basbas ng court mismo through the judges. Pwede niya nang ipitin ang kahit na sinong leader ng isang bansa. Hindi pwede. Dahil ang pinagbigyan natin ng karapatan over sa atin ay yung korte mismo. At yung korte ay nasa kamay ng mga husgado. Hindi yung nagmamagaling na prosecutor. Sinabi mong mga loko-loko. Loko-loko itong mga taga-ICC na ito. Ang United States, Mga kagaiba, tinawag ni Attorney Harold Respicio na loko-loko. Yung mga nasa ang United States mismo, galit siya sa ICC. Ayaw niyang mag-submit sa jurisdiction ng ICC. Hindi sila pumirma ng Rome Statute. As a matter of fact, meron silang law na tinatawag na Hague Invasion Act para sa kahit na sino na hinuli ng ICC na American citizen, i-invade nila yung Netherlands. Yes. By any means possible. Yun ang policy ng United States. Sinanction nga nila yung isang judge nila eh. Ibig sabihin, bawal pumasok sa United States, frozen lahat ng kanilang assets sa territories ng Amerika. So ibig sabihin, loko-loko itong mga taga-ICC, walang credibility itong mga ito. What will happen to Senator Bato de la Rosa and Senator Bogo? Umiwas muna sila. Maraming mga kaso na nasa ICC na wala yung akusado pero hindi umandar kasi nga hindi nahuli yung akusado. So wag silang magpahuli. Minalas na lang talaga tayo. Visit na Torre na yan. Kaya inaresto kasi si President Duterte. Wrong move talaga yan. Alam nilang irregular yung ginawa nila. Alam nilang against sa Constitution yun. Violation yun ng Constitution. Dapat talaga singilin ng milyong-milyong salapi itong si Torre. Dahil binayolate niya yung karapatan ni President Duterte. Kasi meron sa civil code na kapag binayolate mo yung freedom ng tao, pwede mo siyang singilin ng pera. Ubusin mo yung yaman itong si... Kasi inamin mismo ni Torre na mali yung kanyang ginawa. Inamin din ni President BBM na binasbasan niya yung ginawa at ganoon din si Remulla binasbasan. Dapat ubusin lahat ng pera ng mga taong ito para i-recompense yung pag-violate nila ng karapatan ni President Digong eh. Bato de la Rosa ngayon, nakatsinelas lang at saka parang estudyante, nakasandal-sandal sa mall eh. Tsaka mag-wig na rin dapat siya para hindi siya makilala.